The Trump administration announced Russia and Ukraine agreed to stop fighting in the Black Sea after marathon negotiations in Saudi Arabia. But soon after the White House announced the plan, the Kremlin said the deal would only proceed if a few more conditions were met first. Nabitag si Trump, lihim na plano ni Putin, nabunyag. Kumakalat ngayon ang balitang may bagong kasunduan para sa ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pero sa likod ng mga pahayag na ito ay may mga tanong kung totoo ba talagang kapayapaan ang habol o isa lang itong taktika para makakuha ng kapakinabangan. Habang sangkot si Donald Trump sa usapan at may papel din ng Saudi Arabia, tila may mga lihim na kondisyon at panlilinlang na unti-unting lumilitaw. Ano nga ba ang tunay na motibo ni Vladimir Putin? At bakit tila paulit-ulit ang kasaysayan ng pagbali sa mga kasunduan? Alamin natin sa video na ito kung ano ang mga tunay na nangyari sa likod ng ceasefire talks at sino ang talagang nakikinabang. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. May bagong kasunduan para sa tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa ulat ng CNN, inihayag ng administrasyon ni Donald Trump na pumayag na raw ang dalawang bansa na ihinto muna ang sagupan sa Black Sea matapos ang matagal na negosasyon na ginanap sa Saudi Arabia. Pero agad namang naglabas ng pahayag ang Kremlin na hindi pa raw tuloy ang kasunduan hanggat hindi natutugunan ng ilang dagdag na kondisyon. Habang patuloy pang pinag-uusapan ang mga detalye ng pansamantalang pagtigil ng putukan, malinaw na hindi pa rin ito ang simula ng tunay na kapayapaan. Ang totoo, parang ginagawang laruan lang ni Vladimir Putin si Trump. Oo, may pangakong kapayapaan pero sa likod nito mukhang ginagamit lang ni Putin ang usaping tigil putukan para i-pressure si Trump at ang buong mundo. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ilang beses nang nangako ang leader ng Russia pero halos lahat ng iyon ay nauwi sa wala. At ang mas nakikita ngayon ng mga bansa, lalo na ng Amerika at Ukraine, ay hindi ang pagkakaroon ng tapat na kasunduan, kundi ang paulit-ulit na panlilinlang ni Putin. Noong March 25 ay iniulat ng BBC na may napagkasunduan ng naval ceasefire sa Black Sea. Ito raw ay bunga ng tinatawag na technical talks na isinagawa ng mga ekspertong kinatawan nina Trump at Putin sa Saudi. Ang pinag-usapan ay ligtas na paglalayag sa dagat at pagpigil sa paggamit ng mga commercial ships sa mga military operations. Kasama rin sa agenda ng US ang mga naunang ceasefire na pinangakuan ni Putin, lalo na ang hindi pag-atake sa energy infrastructure. Matapos ang pulong, tila maayos naman ang takbo. Ayon pa sa US, layunin nilang makamit ang matibay at pangmatagalang kapayapaan. Isa pa sa inaasahan nila ay ang muling pagbubukas ng mahalagang trade route sa Black Sea para makapagpadala ulit ng mga produkto gaya ng grains ang Russia at Ukraine. Pero kahit papuri ang narinig mula kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky tungkol sa pagkilos ng Amerika, hindi pa rin siya kumbinsido. Ayon kay Zelensky, maaga pa para sabihing magiging epektibo ito. Dagdag pa niya, walang makapagsasabi na hindi kami kumikilos patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Kung babasahin sa mas malalim, malinaw ang mensahe ni Zelensky. Umaasa siya pero hindi siya naniniwala na tutuparin ni Putin ang kasunduan. Ang maaga pa para masabi ay parang hindi ako tiwala kay Putin. At halos kasabay ng pahayag na yon nagsimula ng kumalat ang mga ulat. Hindi pa raw sapat ang napag-usapan sa Saudi. May dagdag pang hinihingi si Putin at ginagamit niya ang ceasefire bilang panakot. Agad matapos i-anunsyo ni Trump ang resulta ng pulong, binawi ito ng Kremlin. Ang gusto nila, alisin muna ang ilang pangunahing parusa laban sa mga bangko, exporter at negosyong konektado sa pagkain at fertilizer. Gusto rin ng Russia na maibalik ang koneksyon ng kanilang mga bangko sa SwiftPay system. Hihiling din sila na payagan ulit maglayag ang mga barkong may Russian flag. Pero malinaw kung bakit ito ginagawa ni Putin. Simula pa noong February 2022 ay mahigit 21,000 na sanctions na ang ipinataw laban sa Russia ng US at iba't ibang bansa. Sa dami ng parusang yon ay talagang nahirapan ng ekonomiya ng Russia. Ayon sa ulat ng US noong February 2024, nabawasan na ng 5% ang dapat sanay paglago ng ekonomiya ng Russia dahil sa mga sanctions na ito. Sa madaling salita, bilyong dolyar ang nawawala kay Putin. At dito napapasok ang tinatawag nilang blackmail. Sa una, tila totoo ang alok na ceasefire. Pero nung nakuha na ni Putin ang atensyon ng mundo, bigla niyang binago ang usapan.
Alam niyang gustong-gusto ni Trump na tapusin ang giyera. Ilang beses na nga itong nagyabang na kaya niyang wakasan ang digmaan sa loob lang ng 24 hours pag siya ang naupo muli sa pwesto. At kahit sabihing biro lang ito, malinaw ang intensyon. Gusto ni Trump na makita siyang tagapagdala ng kapayapaan. At yan mismo ang ginagamit ngayon ni Putin laban sa kanya. Parang sinasabi ni Putin, gusto mo ng tigil putukan? Sige, pero alisin mo muna ang mga parusa sa amin. Kapag pumayag ang Amerika, panalo si Putin. Kapag tumanggi naman sila, pwede niyang sabihin na sinubukan niyang makipagkasundo pero hindi siya pinakinggan. Isang propaganda victory pa rin iyon para sa kanya, kahit sa mata lang ng mga taga-Russia. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw ang taktika na ginagawang pambarter ni Putin ang kapayapaan kapalit ng luwag sa kanyang ekonomiya. Isang hakbang na hindi para sa kapayapaan, kundi para palakasin ulit ang kanyang kakayahang makipagdigma. Sa pagkakataong mangyari na mapapayag ng Russia ang Amerika na tanggalin ang mga ipinataw na parusa, hindi may kakailang biglaan at marahas ang pagbuhos ng salapi pabalik sa loob ng kanilang bansa. Sa isang iglap lang, tiyak na muling tataas ang ekonomiya ni Vladimir Putin kahit pa hindi siya gumagawa ng malinaw o konkretong hakbang upang tunay na tapusin ang digmaan sa Ukraine. Sa totoo lang, malaking posibilidad na ang ipinapakitang pag-atras niya mula sa Black Sea ay isa lamang pansamantalang kilos na ginagamit niyang panangga habang sa likod ng mga pahayag at kasunduan ay patuloy pa rin niyang pinupunduhan ang tinatawag niyang Special Military Operation na hanggang ngayon ay siyang nagpapatuloy sa pagkubkob at pananakot sa mga teritoryo ng Ukraine. Subalit sa kabila ng mga estratehiyang ito, hindi ganoon kadaling malilinlang ni Putin ang kampo ng Ukraine. Lalo na si Volodymyr Zelensky. At kung pagmamasdan natin ang mga pinakahuling kilos ni Donald Trump, mukhang unti-unti na rin niyang nauunawaan ang totoong motibo sa likod ng bawat kilos ni Putin. Hindi nagtagal, inakusahan na agad ng Ukraine ang Russia ng panlilinlang, partikular sa usapin ng mga kondisyon sa ceasefire. Sa kanilang pananaw, malinaw na nilalagay ng Russia bilang pangunahing kondisyon ang pag-aalis ng mga parusa bago pa man tuluyang maisakatuparan ng tigil putukan. Isang taktika na sa unang tingin ay mukhang simpleng kahilingan, pero kung susuriin ay isang uri ng blackmail. Ayon kay Rustem Umerov, na siyang kasalukuyang defense minister ng Ukraine, isa sa mga posibleng solusyon ay ang pagkakaroon ng third party o neutral na bansa na magbabantay at sisiguro sa implementasyon ng kasunduan ng tigil putukan. Bukod pa rito, naglabas siya ng seryosong babala na kung sakaling makakita sila ng mga barkong pandigma ng Russia sa silangang bahagi ng Black Sea, agad nila itong ituturing bilang malinaw na banta sa kanilang pambansang seguridad. At sa ganoong sitwasyon, malinaw at hindi na kailangang ipaliwanag pa. Sa pahayag na ito, ipinapakita lamang na batid na nila ang malamang na susunod na hakbang ni Putin at pinapatunayan nilang hindi sila basta-basta magpapahuli sa mga ganitong uri ng laro. Samantala, mula sa panig ng Amerika, iniulat ng MSNBC na naging mas maingat ang naging pahayag ni Donald Trump matapos ipahayag ni Putin ang panibagong set ng mga kahilingan patungkol sa pag-alis ng mga sanksyon. Nang tanungin si Trump ng media kung sang-ayon ba ang Amerika sa mga hinihingi ng Russia, maingat ang kanyang tugon. Aniya, pinag-aaralan pa namin. Mga 5 o 6 ang hinihingi nila. Tinitingnan pa namin lahat. Sa unang tingin, tila isang karaniwang diplomatic na pahayag ito, isang uri ng sagot na walang kinikilingan at tila nag-iiwan ng espasyo para sa karagdagang pag-uusap. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, malinaw ang ipinapahiwatig na alam na ni Trump ang kalakaran ng Kremlin at hindi siya basta-basta papayag sa isang kasunduang sa simula pa lang ay halatang may lihim na layunin. At nang tanungin siya ng Newsmax kung sa palagay ba niya ay nagpapaliban lang si Putin, simple pero may laman ang kanyang sagot. Posibleng ganun. Naranasan ko na rin yan dati. Minsan ayaw ko pang pumirma ng kontrata kasi gusto ko munang makita kung ano ang pwedeng mangyari. Hindi ako sigurado kung itutuloy ko talaga. At kung sakaling pagbigyan ito ng Amerika, posibleng humingi pa muli si Putin ng karagdagang pabor. Sa madaling salita, may pattern na malinaw na. Ang pagbibigay ng paunang benepisyo kapalit ng isang pangakong hindi naman pala kayang tuparin. Sa harap ng ganitong uri ng sitwasyon ay hindi nakapagtataka kung bakit parehong nagkakaisa na sina Trump at Zelensky sa kanilang desisyong hindi basta-basta papayag sa ganitong laro. Dahil kung susuriin, malinaw na alam nilang pareho kahit hindi nila ito tahasang sinasabi na malaki ang posibilidad na hindi naman talaga tapat si Putin sa mga kasunduan na kanyang pinipirmahan. At paano nga ba sila nakakatiyak dito? Ang sagot ay simple, dahil minsan na itong nangyari sa nakaraan.
Kung babalikan ang mga pangyayari noong 2022, may isang halos kaparehong kasunduan na rin ang nauna ng nabuo sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ito ay tinawag na Black Sea Grain Deal. Ang layunin nito ay malinaw, payagan ng mga barkong pangkalakal ng Ukraine, lalo na yaong may dalang mga grains na makadaan ng ligtas sa karagatan ng Black Sea nang hindi ginugulo o hinaharang ng mga puwersa ng Russia. Sa simula ay itinakdang tatagal lamang ito ng 120 days, subalit ilang beses pa itong na-extend dahil sa kagustuhan ng parehong panig na ipagpatuloy ang daloy ng kalakalan. Ngunit sa kabila ng mga extension na ito, dumating pa rin ang araw na bigla na lang umatras ang Russia mula sa kasunduan. Samantala, noong July 2023 ay bigla na lamang nagdeklara ang Kremlin na hindi na sila lalahok sa nasabing kasunduan. Ayon sa kanilang paliwanag, may ilang bahagi raw ng napagkasunduan na hindi natupad. At ngayon habang muling isinusulong ang panibagong usapan sa pagitan ng kampo ni Trump at ng Russia, muli na namang ibinabalik ng Kremlin ang kasaysayan ng dating kasunduan upang gawing rason kung bakit dapat silang maging maingat ngayon. Ayon kay Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, kung matatandaan ninyo, sa nakaraang kasunduan, maraming obligasyon sa amin na hindi tinupad. Kaya kailangan nating isama yan sa usapan ngayon. Isa itong malinaw na hakbang upang baligtarin ang sitwasyon at palabasing sila ang naging biktima ng pagkukulang kahit pa sila mismo ang unang tumalikod sa kasunduan. Ngunit ang tunay na tanong, totoo ba ang sinasabi ng Russia? Sa mga taong 2022 at 2023 ay paulit-ulit nilang idinadahilan na hindi raw makalabas ng maayos sa Black Sea ang kanilang pagkain at fertilizer, na siya raw dapat ay bahagi ng kanilang export. Ngunit sa mga ulat at datos, malinaw na walang naging hadlang sa pag-export ng kanilang mga produkto. Sa katunayan, patuloy pa rin itong lumalabas at umaabot sa iba't ibang bansa hanggang sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, patuloy ang ginagawa ni Putin na tangkang kumbinsihin ng Amerika gamit ang matitinding uri ng blackmail, isang taktika na ginagamit niya upang makalikom ng mas maraming kapakinabangan para sa panig ng Russia. Ngunit kung pagbabatayan ng kasalukuyang kalagayan, mukhang unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Halos 2 taon na rin ang lumipas mula nang bigla siyang umatras sa unang kasunduan kaugnay ng Black Sea, isang hakbang na ikinagulat ng marami. Kaya ngayon ay may lumalakas na haka-haka na baka sa pagkakataong ito ay talagang seryoso na siyang makipagkasundo para sa isang tunay at matatag na tigil putukan. Gayunpaman, sa kabila ng mga pag-asang ito, nananatili pa ring may malaking agam-agam. Ang dahilan ng pagdududang ito ay dahil kahit pa gusto mong magtiwala at umasa na may pagbabago, may mga sariwa at malinaw na ebidensyang nagsasabing nananatili pa rin si Putin sa parehong style ng panlilinlang. Kamakailan lamang sa isang tawag kay Donald Trump noong March 18 ay narinig mismo kay Putin ang kanyang mungkahi na itigil ang mga opensibang isinasagawa ng Russia sa energy infrastructure ng Ukraine, kapalit ng pagtigil din ng Ukraine sa mga opensiba laban sa industriya ng langis ng Russia. Sa unang tingin, tila makatarungan ang alok na ito dahil parehong panig naman ang labis na nasasaktan sa mga ganitong uri ng opensiba. Batay sa pinakabagong datos, umabot na sa tinatayang $14.6 billion ang kabuuang pinsalang natamo ng energy infrastructure ng Ukraine pagsapit ng February 2025. Sa kabilang banda, sa parehong buwan din ay tinatayang nasa 17% ng kapasidad ng oil refineries ng Russia ang naapektuhan ng mga pag-atake mula sa Ukraine. Dahil dito ay maraming mga eksperto ang nagsabing mukhang patas at may saysay ang panukala ni Putin. Kaya't hindi rin katakatakang agad itong tinanggap ng Ukraine bilang bahagi ng kanilang pagsuporta sa tigil putukan. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, ilang oras lamang matapos ang kanilang usapan ay agad na nasira ang kasunduan. Bigla na lamang nagpalipad si Putin ng 40 drones na may layuning pasabugin ng ilang mga gusali at pasilidad na may kinalaman sa enerhiya at pati na rin mga sibilyang lugar. Sa isang pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, binigyang diin niya ang epekto ng mga sunod-sunod na pag-ataking ito mula sa Russia. Ayon sa kanya, ang mga gabing pagsalakay ng Russia ang dahilan kung bakit patuloy na nasisira ang sektor ng enerhiya at ang normal na pamumuhay ng karaniwang mga mamamayan. Sa mismong araw ding yon, ayon pa kay Zelensky, si Putin din mismo ang siyang lumabag sa sariling alok na ceasefire. Ang mas masaklap pa rito ay hindi lamang siya ang unang lumabag, siya rin ang mismong may ideya ng panukalang ito. Sa kabila ng opisyal na pahayag ng Kremlin na inutusan daw ni Putin ang agarang pagtigil ng mga opensiba,
Patuloy pa rin ang mga pag-atake mula sa panig ng Russia. Dahil dito ay hindi rin nagpalampas ang Ukraine. Bilang tugon, agad silang nagpakawala rin ng mga drones patungong Krasnodar at matagumpay na nagpasimula ng sunog sa isang oil depot doon. Sa ngayon ay nananatili pa ring nakabimbin ang mga negosasyon sa pagitan ng Ukraine, Russia at US patungkol sa teknikal na detalye ng ceasefire na dapat sana ay naipatupad agad-agad. Ngunit ang totoo, isa na naman itong malinaw na halimbawa ng paulit-ulit na estratehiya ni Putin. Dahil dito ay hindi na rin naloloko sina Trump at Zelensky. Alam na nila ang estilo ni Putin, isang estilo na punong-puno ng mga pangakong hindi natutupad. Ayon sa ulat ng The Independent, sa dami na ng mga kasunduang nabali ni Putin, hindi na ito nakakagulat. Sa katunayan, simula pa noong 2014 nang pasimulan niya ang kaguluhan sa Ukraine ay nakapagtala na siya ng hindi bababa sa 25 kasunduang pangkapayapaan na halos lahat ay siya rin ang bumali. Isang pinakakilalang halimbawa ng ganitong uri ng pagbali sa kasunduan ay ang Minsk Agreement. Noong taong 2014 matapos niyang pasimulan ang kaguluhan sa mga rehiyon ng Luhansk at Donetsk gamit ang mga pro-Russian separatists, ay pumirma si Putin ng dalawang magkasunod na kasunduan na sinasabing layuning maibalik ang kapayapaan. Ang unang kasunduan ay nilagdaan noong September 5, 2014 kung saan nangako si Putin na aalisin ng lahat ng mabibigat na armas sa labanan, isusulong ang pagpapalitan ng mga bilanggo at magpapadala ng humanitarian aid sa mga apektadong lugar ng Ukraine. Ngunit sa hindi pa nga natatapos ang kasunod na araw, agad na binasag ng Russia ang kasunduan. Sa halip na magpakita ng pagtupad sa pangako, ay pinaulanan ng mabibigat na armas ang mga pwestong hawak ng Ukraine. Hindi lang isang beses kundi 10 magkakasunod na beses. Ang ikalawang bahagi ng Minsk Agreement ay nilagdaan naman noong February 15, 2015 sa tulong ng mga leader mula sa Europe. Ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Ilang minuto pa lamang matapos ipahayag ang bisa ng kasunduan ay isang checkpoint sa Luhansk ang agad na binaril ng mga Russian soldiers. Kaya ang tanong ng marami, ito ba ay aksidenteng pagkakamali ng mga tauhan o sadyang bahagi ng taktika ni Putin? At dito hindi pa natatapos ang listahan. Mula taong 2014 hanggang 2018 ay maraming beses pang nagkaroon ng mga pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Russia na layuning tumigil pansamantala sa bakbakan. Lalo na tuwing may mga mahahalagang okasyon tulad ng Pasko, mahal na araw at iba pa. Ngunit sa halos lahat ng pagkakataong ito ay palaging nauuwi sa pagbali ng kasunduan na karaniwang nanggagaling din sa panig ng Russia. Noong si Volodymyr Zelensky na ang naging presidente ng Ukraine, sinikap pa rin nilang makipag-ugnayan kay Putin upang ituloy ang usaping pangkapayapaan. Isa sa mga naging konkretong mungkahi ay ang paghugot ng puwersa sa 3 rehiyon ng Ukraine bago sumapit ang March 2020. Ngunit sa huli, tulad ng dati, ay walang nangyari. At kahit sabihin nating sa mga naunang kasunduan ay hindi agad nabasag ang mga pangako, nang salakayin na ng Russia ang buong Ukraine noong February 2022 ay tuluyan ng isinara ni Putin ang lahat ng natitirang daan tungo sa tunay na kapayapaan. Subalit kung iisipin at bubusisiin mong mabuti, mas malalim pa talaga ang ugat ng lahat ng ito kaysa sa una mong maiisip. Kapag tinignan mo ang mas malawak na konteksto, mapapansin mong hindi lang simpleng kasunduan ang ceasefire na ito, kundi isa ring bahagi ng masalimuot na political strategy. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang lugar mismo kung saan ginaganap ang pinakabagong usapan ng tigil putukan. Walang iba kundi sa Black Sea. Ang dagat na ito na dati tinitingala bilang isang makapangyarihang sandigan ng Russia sa gitna ng kanilang agresibong kampanya sa Ukraine ay may matinding papel sa kasaysayan ng kanilang pananakop. Sa lugar na ito nakapwesto ang kinatatakutang Black Sea Fleet ni Vladimir Putin, isang armadang may layuning lusubin at barilin ang katimugang bahagi ng Ukraine habang nagsisilbi ring pangunahing daanan ng supply papuntang Crimea na noon pa man ay okupado na ng kanyang mga sundalo. Gayunpaman, sa kabila ng mga plano at pangarap, ang realidad ay mas komplikado at mas masakit para sa panig ng Russia. Sa pagdaan ng panahon at patuloy na banggaan sa karagatan, halos 1/3 na ng kanilang ipinagmamalaking fleet ang tuluyang nasira at nawalan ng kakayahang lumaban. Ang natitirang bahagi ng armada ay napilitang umatras at hindi na kayang humarap muli sa direktang sagupaan. Ayon na rin kay Tom Sharp ng The Telegraph, isang eksperto sa larangan ng militar, natalo na ang Russia sa labanang pangdagat. Mas sila pa ang may makikinabang kung matutuloy ang ceasefire sa Black Sea.
Ibig sabihin sa halip na magmukhang tagumpay para sa Ukraine ang pansamantalang kapayapaan, maaring ito pa ang maging pansamantalang tagumpay para sa Russia na ngayon naghahanap na lamang ng paraan upang makaligtas sa pagkakatalo. Sa madaling sabi, kahit na si Putin mismo ay alam na niya ang kanyang pagkatalo sa larangang ito. Ngunit imbes na aminin ito ng direkta, ginagamit niya ang alok na tigil putukan upang palabasing siya pa rin ang may kontrol na para bang may ipinapakitang progreso kahit wala naman siyang tunay na ibinibigay na kapalit. Isa lamang itong bahagi ng kanyang mas malawak na estratehiya ng panlilinlang at pagpapanggap na may sinseridad sa pakikipagkasundo. Gayong ang totoo ay wala naman talagang intensyong wakasan ng kaguluhan. At kung tatanungin mo kung bakit ginagawa ito ni Putin, mas maiintindihan mo kung titingnan mo ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang bansa. Ang dahilan ay hindi simpleng taktika lang, kundi dahil sa masalimuot na katotohanang hindi pa talaga niya gustong tapusin ang digmaan sa Ukraine. At sa totoo lang, malamang ay hindi rin niya talaga ito kayang tapusin kahit gusto niya. Ang dahilan? Dahil sobrang nakaasa na ngayon ang ekonomiya ng Russia sa giyerang ito na siya mismo ang nagsimula. Kapag biglaan itong tinapos, ang buong sistema ng kanilang ekonomiya ay maaaring gumuho. Subalit hindi lang iyon ang kinakaharap nilang problema. Kung sakasakaling mapilitang huminto ang digmaan, daan-daang libong sundalo ang tiyak na babalik sa Russia. At ito ay isa na namang panibagong problema na kailangang harapin. Ayon sa ulat ng Medusa, isang independent media outlet, ang mga sundalong ito ay kumikita ng mas malaki habang sila ay nasa digmaan kumpara sa anumang trabahong maaaring alukin sa kanila pagbalik sa kanilang bayan. Dahil dito ay mataas ang posibilidad na sa kanilang pagbabalik ay dala nila ang trauma at karanasan mula sa labanan na maaaring magtulak sa kanila na pumasok sa krimen o gamitin ang kanilang karahasang natutunan sa mga paraang labag sa batas. Bukod pa riyan, kung gusto man nilang maghanap ng matinong trabaho, hindi rin ito ganoon kadali. Ayon sa datos, sa labas ng defense sector, bumaba ng 15% ang bilang ng mga bakanting trabaho sa unang 2 buwan ng 2025 kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2024. Bagamat mababa sa 2.4% ang unemployment rate ng Russia, hindi pa rin ito nangangahulugang sapat na ang oportunidad para sa mga uuwi mula sa digmaan. Sa katunayan, kung biglang bumalik ang buong hukbo na wala ng papel sa labanan, tiyak na lalala lang ang sitwasyon at maaaring magdulot ng panibagong krisis sa lipunan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit parang paikot-ikot lang si Putin sa mga kasunduang ito ay dahil sa pakiramdam niya na hawak pa rin niya ang ala sa laban. Bagamat hindi na kasing bilis ng dati ang pag-usad ng kanyang mga tropa, may mga unti-unti pa ring abante ang kanilang militar sa ilang bahagi ng Ukraine. Isa sa mga halimbawang lugar ay ang Kursk, kung saan pilit niyang itinutulak paatras ang mga puwersa ng Ukraine. Sa ganitong klaseng taktika ay naniniwala siyang kaya pa nilang magtiis, magtagal at magpanggap na nananalo habang unti-unting sinusubukan niyang iligaw si Trump gamit ang ceasefire deal. Sa pagkakataong makuha niya ang kanyang layunin na magkaroon ng kapayapaan sa Black Sea ay magbubukas ito ng panibagong daloy ng pera patungo sa Russia. Isang tagumpay na tiyak na ipagmamayabang ni Putin sa mata ng kanyang mamamayan at sa buong mundo.